Hallelujah, Jesus. Let us worship the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Father. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We magnify you. We exalt you. We adore you with all of our hearts, our minds, our bodies, our strength. Ikaw lang aming pinupuri, sinasamba, at niluluwalhati at binibigyan ng pasasalamat. Sa iyo lahat nagmula, Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na meron kami, mga bagay na nakikita ng aming mga mata at naahawakan ng aming mga kamay. Kaya kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat, nagbibigay ng pagsamba at papuri sa iyong dakilang pangalan, Jesus. Sa mga oras na ito, linisin mo kami, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba, nagpapalinis, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagmamalabis. Ikaw ang magbigay sa amin ng malinis na puso nang sa gayon maging malubos ang biyaya mula sa iyong mga salita na aming pong mapapakinggan sa gabi na ito. Lord, kasangkapanin mo ang iyong lingkod na magtuturo ng iyong mga salita. Alam niya, Panginoon, na wala siyang magagawa pag wala ka, Panginoon, sa kanyang buhay. Kaya siya ay humihingi, O Diyos, ng karunungan, kaalaman na maibahagi, Panginoon, ang iyong mga salita. Bigyan mo kami ng kaunawaan, na maunawaan namin ang kalooban mo sa aming buhay, sa kung ano ang dapat naming gagawin at paano kami susunod sa iyong mga salita. Give us the power to obey your word. Hallelujah. Give us the power, O Lord, to overcome the flesh, na manaig, Panginoon, ang pagsunod namin, Panginoon, sa mga salita mo na aming mapapakinggan. Hallelujah, Jesus. Ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo namin itinataas, Panginoon, sa makapangyarihan ng pangalan, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan. So, ang topic po natin is evangelizing. Kahalagahan ng evangelism, pag-win ng mga kaluluwa. Ayan. Kung meron kayong mga Bible, let us open our Bible from the book of Proverbs chapter 11 verse 30. Ayan. Sabi po dito, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that wins souls is wise. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. So, ang sinasabi po dito sa scripture ay ang bunga daw po ng isang matuwid na Kristiyano ay tree of life. Ano daw yung tree of life? No? Ito yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. No? Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, datapwat ang kaloob na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Yan. At ang mga pantas, no? At ang mga pantas ay humihikayat patungo doon sa buhay na walang hanggan. Humihikayat ng mga kaluluwa, humihikayat ng mga pipiliin pa at hahanapin pa ng Diyos para iligtas. Yan. Yun po yung trabaho trabaho ng mga mananampalataya ng isang matuwid na naglilingkod sa Diyos. Yan. Una, inihahayag niya ang kanyang sarili na matuwid sa harapan ng ating Panginoon at nagtatamo siya ng buhay na walang hanggan at ibinabahagi niya sa mga tao sa paligid niya kung ano yung kanyang tinanggap sa Panginoon, kung paano siya na-convert, kung paano siya nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo, bagong bihis kay Kristo, at bagong pananaw sa kung anong sinasabi po patungkol sa kaharian ng Diyos.
Ayan. Ganun po ang isang mananampalatayang mabunga, no? At siya ay humihikayat ng mga kaluluwa. Ayan. Ayan. At sa ating pong paghihikayat ng mga kaluluwa, mga kapatid, binibigyan po tayo ng Diyos ng kapamahalaan o kapangyarihan, no, na mangaral ng salita ng Diyos ng may power, authority. At ito po yung Santong Espiritu ng Panginoon. Pagka yung atin pong tinanggap. Acts chapter 1 verse 8, sabi po dito, basahin natin. Acts, Book of Mga Gawa 1 verse 8. Sabi po dito sa Tagalog, datapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi. Saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ayan. So, lahat daw pala ng tumanggap ng Espiritu Santo, lahat na nagsasalita ng iba't ibang mga wika, sila ay inaring una-una anak ng Diyos, pangalawa ay witness o saksi ni Kristo. Ibig sabihin, lahat tayo na tumanggap ng Espiritu Santo ay kinakailangan na maging saksi o maging tagapangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung paano natin tinanggap, kung ano yung tinanggap natin, at kung paano nating naranasan ang buhay kay Kristo, mga kapatid. Kailangan nating ibahagi sa ibang tao. Pwedeng sa iyong kakilala, sa iyong kapatid, kamag-anak, pwede sa iyong kamag-aaral, katrabaho, at kung sino man na iyong kaibigan o circle, tinatawag na circle of friendship. Ayan. So, meron ditong mga biblical na ilustrasyon na patungkol sa evangelism, mga kapatid. So, mababasa po natin sa Book of Psalms, chapter 126. Psalms, buksan po natin yung Book of Psalms. Psalms 126, verse 6. Sabi po dito, siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binihing itatanim, siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Yan. Yung mga umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, no? Tayo mga Kristiyano na tumanggap ng salita ng Diyos, no, tayo yung magtatanim, no? Paano tayo magtatanim? Sa pamamagitan po ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Unang-una, hindi tayo ang nagko-convert sa mga tao. Hindi tayo ang pumipilit o nagbibigay ng nagko-convict sa kanila na lumapit sa Diyos, kundi ang Espiritu Santo. Tayo lamang po ang nagtatanim, ibig sabihin nagbabahagi ng salita ng Diyos, at kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay ay silang dalawa na ng Panginoon yun. Tayo lamang ay tagabahagi ng kabutihan ng Diyos, yung salita at pangangaral ng kaligtasan, no? Yung good news. Yan. At kung paano tayo dapat maglingkod sa Diyos. Yan. Tayo ay magtatanim. So, paano nga ba tayo magbubunga kung wala tayong pagtatanim na ginagawa? So, kinakailangan na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos, no? Sapagkat sabi ng Isaiah na hindi nawawalang kabuluhan, hindi bumabalik sa Panginoon na walang kabuluhan ng kanyang salita, kundi laging papangyarihin niya yung kanyang salita kapag binahagi natin sa ibang tao. Laging merong bunga. Ayan. So, sabi din po sa Book of Matthew, chapter 9, verse 37, the harvest truly is plentiful, no? Yung pag-aani ay marami,
but the laborers are few. Sabi dun, marami yung aanihin, ngunit kakaunti naman yung mang-aani. Yun po yung problem. No? Hinug na yung aanihin, kaso wala namang mang-aani. No? Alam natin na kapag ang isang puno na walang mang-aani, yung bunga niya nalalaglag na lang sa lupa at nabubulok. So, kinakailangan ng Panginoon ng taga-ani. At tayo po iyon. No, lahat tayo ay dapat maging parte ng pag-aani. Lalo na sa kaluluwa, mga kapatid. Yan. So, follow me and I will make you fishers of men. No, kapag ka pala, sabi sa Matthew chapter 4 verse 19, pag lumakad tayo at sumunod tayo kay Kristo, o naging Kristiyano tayo, inuutusan pala tayo na sumunod kay Kristo at gagawin niya tayong fishers of men. No? He will make us a fishers of men. O mamamalakaya, mangingisda ng mga tao. Ayan. Ayan. Sabi din po dito yun nga po sa Acts chapter 1 verse 8, we are a witness unto all men. Witness tayo sa lahat ng tao. Sabi din po sa Matthew chapter 5 verse 14, ye are the light of the world. Ayan. So, ibig sabihin, pag sinabing light, tayo po ay ilaw. Tayo yung tinitingnan, tayo yung nakikita, at ang nakikita sa atin palagi ay si Kristo. Ayan. Nang sa gayon, tayo ay magbubunga. Ayan. Hindi tayo pwedeng mag-soul win na hindi tayo nagiging ilaw. No? Hindi tayo pwedeng makapag-win ng salita ng mga kaluluwa kung tayo po ay hindi po natin i-win yung ating sarili unang-una sa Diyos. Kailangan natin magkaroon ng right standing sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga po sabi ng Proverbs chapter 11 verse 30, the righteous, diba? The fruit of the righteous is the tree of life. No, ang bunga po ng isang matuwid na Kristiyano ay buhay na walang hanggan at nakikita po yan ng sanlibutan at doon sila nagbabase. Kung ang Kristiyano po, mga kapatid, ay nagbabasa ng Biblia, ang mga tao at sanlibutan ay nagbabasa naman ng mga taong bumabasa ng Biblia. Ibig sabihin, hindi nila binabasa o hindi nila tinitingnan kung gaano kadami ang scripture na alam mo, kung gaano karami ang alam mo sa Biblia, kundi tinitingnan niya kung paano ka namumuhay, kung paano mo ina-apply ang salita ng Diyos sa iyong buhay. At doon sila na win, doon sila nahihikayat na, uy, di ba dating manginginom to si brother ganito eh. Ba't tingin mo, hindi na siya nanginginom? Makapunta nga sa church nila. Di ba? Doon yung unang nakikita sa atin, mga kapatid, no? Kaya kinakailangan na tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. Makita sa atin yung totoong pamumuhay kay Kristo Jesus. Ayan. So, sino nga ba yung dapat nating i-evangelize? Sino nga ba, mga kapatid? O, alam natin yung mga lost souls. Yan. No? Maraming tao, mga kapatid, na pupunta sa ibang bansa para mag-win daw ng souls. No? Pero, hindi mo naman kailangan lumayo, mga kapatid, para lang mag-win ng souls. Malapit. Ang daming mga tao sa ating paligid na nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon. Nangangailangan ng gospel ni Jesus. Kailangan lang natin lumingon, mga kapatid. Merong isang evangelist na merong isang young people na nagtanong sa isang evangelist. Sabi niya, paano daw mag-win ng soul? Yan. Paano mag-win ng soul? Ano yung dapat isipin ng isang tao para makapag-win ng soul? Yan. So sabi niya ng evangelist, lumabas ka diyan sa may pintuan natin, lumabas ka at tumingin ka sa paligid. Ano ang nakikita mo? Bumalik ang itong young people na ito. Sabi niya, nakikita ko ang bawat tao, may kanya-kanyang buhay, busy sila. At meron silang, may iba nagtitinda, yung iba naglalako, yung iba naglalaro, yung iba nagpupukpok ng, nagagawa ng bahay.
At iba-iba yung kanilang ginagawa. Yun ang sabi ng young people. Pero sabi ng evangelist sa kanya, I see them walking towards hell. Yan. Katulad po ng nakita po ni Jesus Christ, no? Na lumalakad ang mga tao na ito na parang nung nahabag si Jesus Christ, walang sheep, walang nangangaral, walang kumakandili sa mga tao na ito, kaya siya ay nahabag. So ang ibig sabihin po, ang isang perspectives dapat meron ng isang mananampalataya, lalo na sa pag-akin ng kaluluwa, is tumitingin siya sa kung paano tumitingin ang Diyos sa bawat tao. Lahat ng tao na hindi pa nabahagian at nawin ang kanilang mga kaluluwa, lahat sila lumalakad sa kapahamakan, mga kapatid. At nangangailangan sila ng pagliligtas, nangangailangan ang Diyos ng isang tao, ng mga tao na willing magpagamit, willing mangaral ng salitaan niya, willing mag-testify ng kabutihan ng Diyos, willing mag-testify kung paano siya tumanggap sa Panginoon, willing mag-testify kung paano siya nanampalataya ng may isang Diyos na kinakailangan ng tao ay magsisi ng kanyang kasalanan upang siya ay hindi mapahamak, at kinakailangan na mabautismoon sa pangalan ni Jesus upang sa papatawad ng kanyang kasalanan, tatanggap ng Espiritu Santo. Kailangan ng Diyos ng mga tao na mangangaral na willing magpagamit sa Kanya. Naghahanap ang Diyos ng mga tao na willing, available. Ang Diyos, hindi siya naghahanap ng maraming alam sa Biblia. Hindi siya naghahanap ng matatalino, ng mga theologians. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga taong willing at available na mangaral ng salita ng Diyos patungkol sa pagliligtas niya, patungkol sa kanyang muling pagbabalik, na merong ino-offer na kaligtasan ang Diyos sa lahat ng tao na nangangailangan ng tulong sa Diyos, na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng himala, nangangailangan ng kapatawaran ng kasalanan. Merong Diyos para sa kanila. Noon, ang Diyos ay naghahanap ng mga ganong uri ng tao. At hindi siya maghahanap doon sa sanglibutan ng mga kapwa na wala sa Diyos, kundi ang hahanapin ng Diyos yung mga taong nasa loob ng church, yung mga taong nakaupo palagi sa church, yung pumapalakpak, yung nag-amen, yung nagpe-praise the Lord, na palaging humihingi ng habag sa Diyos. Yun yung hinahanap ng Panginoon. Tayo po yung hinahanap ng Diyos. No, sabi ng salita ng Diyos, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, pray for more laborers, sapagkat nakakabag ako sa maraming mga kaluluwa na nangangailangan ng pangangaral ng salita ng kaligtasan, nangangailangan ng buhay na walang hanggan. Walang tao, wala siyang nakikita na gustong mangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya sa disciples niya, pray for more laborers. 2,000 years ago, sabi niya, pray for more laborers, kasi sila pa lang, yung 12 disciples pa lang yung mga kanyang dinidisciples. Pray for more laborers. Kinakailangan kasi ng Diyos ng manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Kinakailangan ng Panginoon na mag-evangelize, sapagkat malapit na darating ang Panginoon, at gusto ng Diyos na maraming tao ang maligtas. Ayan. So, kinakailangan tayo na magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi na tayo magpe-pray for more laborers. We will gonna pray for ourselves to be laborers for the kingdom of God, mga kapatid. Hallelujah. Kung ang maranasan lang natin, mga kapatid, ang magbahagi ng salita ng Diyos, parang ikaw yung lumalakas, hindi yung tao na pinapangaralan mo, sapagkat mararamdaman mo yung kung gaano yung pag-ibig ng Diyos na pinararanas sa iyo, na ibinabahagi mo doon sa binabahagian mong kaluluwa. Mga kapatid, once you try
once you try, mga kapatid, na magbahagi ng salita ng Diyos sa mga lost souls, mararamdaman mo yung kauhawan, mga kapatid. Mararamdaman mo yung heart ng Diyos na kinakailangan nating magbahagi ng salita ng Diyos. We need to win souls, not just para lang lumago tayo at dumami tayo sa church. Hindi po. The goal is to win souls for the kingdom of God. Hallelujah. To win souls. Hallelujah, Jesus. So, sino nga ba yung ating i-evangelize, mga kapatid? Sabi dito, then the 11 disciples went, and Jesus came and spake unto them, teaching them. Yan, sabi doon sa Matthew chapter 28, no, sa Great Commission. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Hindi lang po yan sa mga apostol, kundi sa lahat ng mananampalataya na katanggap ng Espiritu Santo ng Diyos. Hallelujah. At ang purpose kung bakit tayo tumanggap ng Espiritu Santo ng Diyos ay hindi lang magsalita ng iba't ibang mga wika, hindi lamang, mga kapatid, mag-interpret ng mga mensahe ng Diyos, kundi ito ay may kapangyarihan na magsalita ka, mga kapatid, ng salita ng Diyos na i-win ang ibang mga tao. Kaya nga po, sabi doon sa Acts chapter 1 verse 8, and ye shall be witnesses unto me sa Judea, sa Samaria, mula sa Jerusalem, at sa lahat ng hanggang sa lahat ng hangganan ng lupa, ay magwiwin ka, mangangaral ka ng salita ng Diyos. Ayan. So, shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? Sinasabi po dito na ayan. Sabi po dito sa the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter chapter 3 verse 9. So, sino ang dapat nating i-evangelize? First is the sinners and unbelievers. Ayan, sila yung nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon. Pangalawa, yung mga lost believers. Yan. Bakit? Sabi kasi ng Panginoon, the Lord is not willing that any, walang exemption, any should perish, but that all should come to repentance. Ibig sabihin, kahit na tumanggap sa Panginoon tas nag-backslide, kinakailangan pa rin po silang mawin. Kinakailangan pa rin po silang bahagian ng salita ng Panginoon. At yan, mga backsliders. So, who will evangelize? Sino yung mag-evangelize? No, yung inutusan na po ng Panginoon doon sa Matthew chapter 28 verse 19. Ito po yung mga disciples ni Jesus. At hindi lamang yung mga disciples niya, kundi tayo, bilang tayo yung present disciples na tumanggap ng Espiritu Santo ng Panginoon. We need to evangelize the world. We need to share the gospel. We need to share our testimonies. Kung hindi mo alam, mag-memorize ng mga scriptures. Share your testimonies. I-share mo, mga kapatid, kung ano yung nararamdaman mo, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. It is enough to win souls, mga kapatid. It is enough na tool para mag-win ng mga kaluluwa. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. We need accountability, mga kapatid. Hallelujah. Pag sinabing accountability, no, kung tayo ay tumanggap ng kaligtasan kay Kristo, mga kapatid, hindi natin ninanais na maging selfish tayo, na tayo lang yung tumanggap ng kaligtasan, kundi ibabahagi natin sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan ni Jesus. No, kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nangungusap sa iyo na bahagian mo yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, do not resist
the Holy Ghost. Huwag mo nga i-resist, kundi matuto tayong sumunod sa salita po ng Panginoon. Yan. And in terms mga kapatid naman, in regards to sa atin pong mga kapatiran, mga kapatid, hindi lamang yung kaluluwa yung nangangailangan ng nating i-win, kundi yung mga backsliders. No? Kung sabi ng salita ng Diyos, Philippians chapter 2 verse 12, we must work out our own salvation. No, tama po 'yun na kinakailangan nating sundin. Meron tayong sariling pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng si nanay na lang yung susunod sa salita ng Diyos at kakapit na lang ako sa kanya. Kundi meron tayong personal na dapat susundin. Pero hindi nangangahulugan na maging selfish tayo. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating i-encourage ang mga nangihina. Kailangan nating paalalahanan ng mga nagkakasala na bumalik sa Panginoon upang hindi singilin sa atin yung kanilang dugo sa Judgment Day. Ezekiel chapter 3 verse 18 to 20. Mga kapatid, when we say accountability, mga kapatid, hindi mo lang siya titingnan na naghihirap sa kanyang sitwasyon. Hindi mo lang siya titingnan, mga kapatid, na nagsasuffer, na sumunod sa kalooban ng Diyos at sumunod sa salita ng Diyos, kundi siya po ay tutulungan mo, mga kapatid. Hindi mo lang siya ipag-pray, kundi siya ay i-encourage mo, i-empower mo, i-motivate mo, ipupush mo yung kanyang faith. Because walang ibang gagawa niyan, kundi ikaw, ako, tayong lahat. Hindi po ang sanlibutan na mag-i-encourage sa atin para magpatuloy kay Jesus, magtiwala, manampalataya, i-push yung pananampalataya ng isa't isa, kundi tayo po, hindi ang sanlibutan na mag-push sa atin, kundi tayo po, mga kapatid. Kaya, I encourage everyone, mga kapatid, na let us evangelize the world. Let us evangelize the gospel. Let us share the word of God sa mga lost souls, sa mga backsliders, sa lahat ng mga nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon. So, we need motivation for evangelism. No, kadalasan we have the desire, but we don't have the consistency to sustain that desire. No, hindi lamang in terms of evangelism, but sa iba't ibang bahagi ng ating ministry, we are lacked of consistency. At doon tayo nagfe-fail, mga kapatid. Minsan iniisip natin kailangan natin maging best sa isang bagay para maging successful tayo na magawa ang bagay na para sa Panginoon. Pero the thing, mga kapatid, na kinakailangan hindi yung maging ma-perfect natin yung isang bagay, kundi yung consistency. Kaya sa pangangaral po at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kaluluwa, we need consistency, we need motivation for evangelism. Sabi po dito, when he came out so much people, nakita niyang maraming tao, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach. Mark chapter 6 verse 34. So sa motivation natin sa ating pag-evangelize, hallelujah, is nakadepende sa kung paano natin tinitingnan yung mga tao. Sabi dito, we must have compassion. Si Jesus po, mga kapatid, nung nakita niya yung mga yung bayang Israel, no, na maraming tao na lumalapit sa kanya, maraming tao na naghahanap ng purpose, naghahanap ng kalinga, naghahanap ng comfort, naghahanap ng kagalingan, ng himala sa kanilang buhay, na umaasa sa Diyos. Naramdaman niya yung compassion sa kanyang puso na itong mga tao na ito, sa karamihan ng tao na ito, na para silang mga tupa na walang sheep, na walang pastor, walang mangangaral sa kanila. Hallelujah. Yun yung naramdaman
ni Jesus at tayo bilang tayo ay mag-evangelize. We need to have a compassion for the lost. Hindi lamang na magbahagi tayo ng salita ng Panginoon tapos ipopost natin hindi lamang doon ganun mga kapatid. We need to have a compassion, a right motivation before the presence of the Lord. We need to have a compassion for the lost. Hallelujah, Jesus. Katulad nga po nung akin pong nabanggit, kung nais po natin na magkaroon ng motivasyon sa magbahagi ng salita ng Diyos, katulad po doon sa isang young people nagtatanong sa isang evangelist na paano ba mag-evangelize. Tumingin ka sa labas, anong nakikita mo? Ang nakikita ko po ay maraming mga tao, iba't ibang kanilang ginagawa. May naggagawa ng bahay, may nagtitinda, may naglalako, may naglalaro, may papasok ng trabaho. Iba't iba sila ng kanilang ginagawa. Lahat ng tao ay busy. Pero sabi ng evangelist, ang tingin ko sa kanila na ibinigay sa akin ng Diyos na pagtingin ay lahat ng tao na yun ay isa, lahat ng ang nilalakaran, kundi ang kapahamakan patungo sa impyerno, na kapag walang tao na nagpagamit sa Diyos upang mangaral ng kanyang mga salita, ay lahat iyan ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng kapahamakan. So we need to have a motivation. We need to evangelize. We need to set our hearts to Jesus, to be right sa atin pong Panginoon, para makapag-win po ng mga kaluluwa. Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life. At ang wise na isang Kristiyano, nag-aakay siya ng kaluluwa papunta dun sa buhay na walang hanggan. Let us be encouraged, mga kapatid, na mag-win po ng mga kaluluwa. Let us not be selfish, but let us be like Jesus, like in the likeness of the mind of Christ, a selflessness. No? Sabi dito, knowing therefore that the terror of the Lord, we persuade men. Yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Ayan. So, now, bibigyan ko po kayo ng exercises sa gabi na ito. Kung meron po kayong cellphone, meron kayong papel po dyan, ballpen, mga kapatid, I encourage you na magsulat po kayo ng siguro at least 3 pangalan, mga kapatid. No, 3 pangalan. Katulad po yung ini-encourage po sa atin po ng atin pong pastor, yung prayer for 3. No, maganda po 'yon. No, kailangan po nating mag-pray. No, sa iyong sarili, mga kapatid, 3 to 12 people, magsulat ka sa iyong papel ng pangalan. Yung unang mga tao na dumating sa isip mo, isulat mo sa cellphone mo or sa papel. Isulat mo yung kanilang mga pangalan, yung unang mga pangalan na ibigay sa iyo ng Diyos sa mga oras na ito. Try to write some, mga kapatid. Sumulat tayo, mga kapatid, ng mga pangalan. Hallelujah, Jesus. Yan. Praise the Lord. And so, kung sino man po yung mga tao na naiisip po natin during this lesson, during this teaching sa gabi na ito, sino man tao na naisip natin mga pangalan ng mga tao, isulat po natin, mga kapatid. Yan. And with your disciple, yan, say a little prayer. No, magbigay tayo ng kahit konting panalangin para sa kanila. Sa kanila, bawat isa sa kanila, mga magbigay tayo ng panalangin, prayer for them. Let us pray for them. Lahat ng mga tao na naisip po natin, na naisulat during this session, lahat po ng nailista po natin na pangalan na dumating sa ating isipan, let us speak a little prayer for them,
for their salvation, for their families, for their finances, for their situation, and for that God would grant them mercy na makasumpong sila ng habag sa Panginoon. And at makasumpong sila, mga kapatid, sa Diyos ng courage, na makasumpong tayo ng courage na iwin natin sila, no? Ang ipagpe-pray natin is makasumpong sila ng habag sa Panginoon, at ipagpe-pray natin yung ating sarili na bigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon para iwin natin po sila. Bigyan tayo ng tamang timing ng Diyos. Bigyan tayo ng motivasyon, ng mga senaryo na kung saan may sisingit natin ang salita ng Diyos, at karunungan sa bagay na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mararanasan, pagka nagawa mo yan, mga kapatid, mararamdaman mo sa puso mo kung paano kumilos ang Diyos. No, hindi niya mararamdaman masyado nung kinakausap mo. Marahil mangungusap talaga ang Diyos sa kanya, pero yung nararamdaman mo sa loob mo, para kang pinalalakas ng Diyos, dinaragdagan ka, mga kapatid, na kung saan yung idinaragdag sa iyo sa yung Espiritu Santo na nararamdaman mo sa puso mo, yung compassion, yung heart, yung desire na mag-win ng soul, para bang ibinabahagi dun sa tao na yun yung buhay na walang hanggan. Yun yung mararamdaman mo. At pagkatapos mong maibahagi yun, ito yun yung kung saan magme-minister sa iyo yung anghel ng Panginoon, at palalaguin ka spiritually. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. No, patuloy tayong magkaroon ng desire na magpagamit at hindi lang umattend sa church. No, attending church is not enough. We need to win souls. We need to win souls. At kapag nakakita tayo ng mga bakanting upuan sa church, hindi yan sign para ma-discourage tayo. It is a sign of opportunity na maglagay ng mga tao dyan. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos. Salamat sa iyong habag, Panginoon, na binibigay sa amin. Salamat sa desire na binibigay mo sa bawat isa sa amin na magwin ng mga kaluluwa. Lord, turuan mo kami maging karapat-dapat na yung instrumento para magbahagi ng iyong mga salita. Hallelujah. Kasangkapanin mo kami, bigyan mo kami ng desire, ng compassion for the lost souls, O Lord. Hallelujah. Alisin mo ang anumang mga kabagabagan namin, anxiety at depression, O Diyos. At turuan mo kaming manahan, Panginoon, sa pag-asa na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Lord, by the authority of your word and by the power of your name, Jesus, we rebuke every spiritual barrenness in our church, in our lives. We rebuke spiritual barrenness in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Bawat area ng buhay namin, Panginoon, na hindi nagiging fruitful, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. God, help us. Have mercy upon us. And give us courage to share your word. Give us courage to preach your word for the lost souls. Give us courage, Lord, and desire and compassion to pray for the lost souls. Kiyakanda masteriye dolorokos tarabastaraye. In the name of Jesus Christ. Halakanda layas taraka. In the name of Jesus. God, we praise you. Halekia rabastaraya. Halalaratayes dolorokondo mosaya. Give us the spirit of a selflessness spirit, Lord. Like a mind of Christ. Hallelujah, Jesus. Oh Lord Jesus. Send us, oh Lord. And send us, Lord, for the lost souls. Hallelujah.
Give us the power to obey your word. Give us the power, O Lord Jesus, to obey your word, Jesus. Sa gabi na ito, Panginoon, baptize us with courage. Baptize us with your spirit. Baptize us with a desire to win souls. Baptize us, Lord, to have a divine motivation for winning souls. Baptize us, O Lord God, to be fruitful, O Lord, in our ways, to be the light of this world, to be a salt of this world, to be an example for this world. Oh, hallelujah. Hallelujah. Na ikaw, O Diyos, ang makita sa amin, sa aming pananalita, sa aming mga gawa, sa aming mga iniisip, sa aming mga desire, Lord. Ikaw, Diyos, ang palaging mahayag upang maging mabunga kami, Panginoon, at maging karapat-dapat sa iyo. Lord, maraming salamat. Pagpalain mong mga nakinig sa sa oras na ito. Pagpalain mong aming pastor, kanyang pamilya, ang mga leaders, at ang bawat mananamba mo, Panginoon. Lahat ng papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan mo lamang, Panginoong Hesukristo, naming Diyos. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Let us continue to walk in the righteousness of God and in His precious truth. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang gabi po, Sister Girlies, Brother Kiko, Brother Vin, Pastor, at sa lahat po. God bless po, mga kapatid.